guys, it's Anna and I'm so happy to share with you. Recently, I bought my DJI Osmo Action 4. So our agenda for today is I'm gonna do a mini haul, a Watson haul, and then I'm going to share with you my experiences using my previous cam, which is the Osmo Pocket 2, and bakit ako nag-upgrade and bakit nag-upgrade ako sa Action Cam instead of Pocket 3, and why I choose Action 4 instead of the latest Action 5 Pro. Hindi ko alam paano magiging madaldal today, pero let's get started! So for today's video, one of our agenda is a mini Watson haul kasi galing kami ng SM San Lazaro kanina. And look! May mga nakita ako sa Watson na pero ang pinaka main goal ko kasi sa Watson kanina is yung maghanap ng shampoo kasi nga yung ulo ko is nagkakaroon na talaga ako ng non-stop na balakubo. I swear, simula na nagpalit ako ng shampoo na nakaraan, kahit maligo na ako, parang one day pa lang, wala pang one day, namumuo na agad ulit yung mga sobrang kati ng ulo ko. So now, naghanap ako ng shampoo na sana maka-help, and hindi ko pa siya natatry pero bagong release siya. So, pakita ko. Here. This is the Dove Dermascalp. So, hindi ko pa siya natatry ngayon pero kung may narinig ko na tumutulog yung aircon namin. Anyways, ayun. Itatry ko to para ayun. So, itatry ko to. Titignan natin kung anti-dandruff shampoo talaga siya. Ngayon ko lang nakita to eh. Hindi ko alam kung kailan nila ni-release to. Pero, hindi ko palit na amoy kanina. Mabango naman siya. So, this one is Soothing Moisture. Meron siyang Octomide Serum with pure niacinamide and vitamin E. So, hopefully, tumalab siya sa atin. Kasi, hindi na talaga kaya ng ulo kong katik. Ang sobrang katik. Grabe yung dandruff ng ulo ko talaga ngayon. Next time. I have here is the Hair Fix. Buy one take one to. Ito yung madalas namin ginagamit pag nagpapakulay kami ng buhok. And gusto ko kasi mag-experiment ngayon ng kulay. So, ito tinatry ko. Ipapakita ko sa inyo once na nagpakulay na ako ng buhok. Ayan. Ito, this one is the red and this one is the mocha chocolate. Ayan. Buy one take one. Ano ko buy one take one? 220 na. So, ito naman next is ito talaga yung ginagamit namin toothpaste na ever since. Hindi talaga nagbabago. Maganda talaga siya. And then this one, I bought this Eye White toner. Ito ginagamit ko talaga to. Pero wala kasi silang to, as you can see. Meron pa ako dito. Hinapin ko na yung ibang kalat. And wala kasi silang yung parang nasa tube. Kaya ito muna yung binili ko. Kasi magbo-back to skincare muna tayo. Magbo-back to skincare muna tayo. Kasi, tignan nyo naman yung face ko. Wala na talagang alaga yan, promise. Hindi na ako makapaghilamos. Ang tamad ko ng talagang tao pagdating sa mukha ko. Kaya, let's protect our skin na ulit. Ayun. And next one is this Aqua Moisturizer. So, ito kasi wala yung toner kasi talaga. Pero ito talaga yung moisturizer binili ko. Kasi tignan mo, ubos na siya. Ang maganda kasi dito is na mabilis siyang matunaw kapag nakalapat na sa skin. Ang bilis siyang ma-absorb ng skin. And ang bango pa niya, more like berry talaga yung scent niya. Kasi very complex to. Ito talaga yung madalas ko nang ginagamit na moisturizer dati. Kaso nahinto na naman ako, kaya ganito na naman yung mukha ko. Nagsisitubuan na naman sila. Tingnan mo. Yun. Next naman is this. Ngayon ko lang siya itatry kasi ang madalas ko talagang ginagamit is yung green, the tea tree oil. Ang tawag doon, kalimutan ko. Basta tea tree oil, ano siya, pimple, basta something, kulay green siya. Pero ito kasi is niacinamide. Base kasi sa mga naririnig ko, niacinamide is yung nakakapagpaliit ng pores, and sobrang laki na ng pores ko sa ilong ko. So ito may salicylic acid, and hopefully ito gumana siya sa atin. Kasi yung green gumana siya, pero ayun nga, natigilan naman ako. Huwag ka tumingin dito, be. So ito na talaga pinakamus ko. Pag-assess naman tayo sa what's
Etong dalawa ang last but not the least. So, this one is the Everbelena Toast of New York Blush. Doe Blush. So, try natin siya. Actually, Toast of New York ng Everbelena is one of the shades that I really like. Meron ako nitong ganito. Ayan, Toast of New York. This is a lipstick. Sobrang gusto ko yung color nito. And then, meron din akong lip liner. This is from Everbelena din. Toast of New York. Hindi ko alam kung makikita nyo. Parang okay. Basta Toast of New York din siya. So, ngayon, bumili tayo ng Toast of New York nila na blush. Light lang siya. Ayoko kasi na medyo dark eh. Ang cute ng packaging. OMG. Do. Ganda niya. Ang ganda niya. Sobrang dali lang niya i-apply. Then i-blend. Look. Ang dali lang niya i-blend. Ang ganda ng color niya. In siya. Though siya malabot siya. Pero natatakot akong idiin. Kasi ayoko na sisira yung ulo ko kapag hindi perfect yung... Ayoko ko parang may sakit ata ako. Then, we have here the, ang tawag nito? Lip cream ng Toast of New York. This is in the shade Light 10. So, try natin siya. This is worth $295. Ang cute! Ang cute ng packaging niya. $295 to. Plus, yung $295 din na blush on. Let's try. It's ready to take off. Ang ganda niya. Ang ganda talaga ng color ng Toast of New York, I swear. Then, meron kasi silang meron kasi silang 3 shades nito. Toast of New York. The light, medium, and OG. So, yung OG, I think, this one is yung OG niya. Original na dark talaga yung color ng Toast of New York. So, pinili ko lang light kasi since may dark na rin naman akong lipstick. Which is this. Parang, mas bet ko na yung parang na kaya kong isuot outside kasi light lang siya. Ayoko talaga na masyadong dark pag lalabas. Pero ayun nga. Ang ganda niya. So, sa amin is yung light is the light ng Toast of New York. Medium, may pagka-dark daw siya. Tapos yung OG is yung dark talaga nila, which is yung original nila. Toast of New York shade. And, ang ganda niya. Actually, may isa pa siyang ganito na Toast of New York collection nila, which is the eyeshadow palette. And, hindi ko siya nakita kanina kasi wala silang tester. Pero, so yun yung kukunin natin. I think ito, lagi na ito nasa bag ko. Ang ganda ng packaging yun. Look at this. Ang ganda. Tignan mo yung blush niya. Kung natataka kayo, bakit magkaiba yung kulay? Magkaiba yung kulay ng hands ko. Diba? Kahit ako nagtataka. So anyways, let's proceed naman sa ating mga camera. So first, I'll be sharing with you my experiences using this Osmo Pocket 2. So, bakit nga ba ako nagpalit ng cam? Or bakit mas pinili kong mag-upgrade ng cam into action cam? So, ito kasi, my first ever camera from DJI. Tas maliit siya, very compact. Madaling hawakan, stabilize, ang ganda ng camera. Pero, may mga bagay din talaga na ang hirap niyang ingatan. Actually, ito, naingatan ko naman siya. Pero ayun nga, as you can see. Every time na matagal na siyang naka-off, loose siya. Pero hindi naman siya affected sa function. Hindi naman siya affected sa function ng Osmo Pocket 2 ko. And as you can see, this is 100% working pa rin. So, I'm planning to sell it maybe on my Facebook account. Pero ayun nga, maganda siya. Sobrang daling gamitin. Ayan, katulad yan. I-press mo lang, madali na siyang ikutin. Very okay siya for outside traveling, ganyan. Pero, ayun nga, may mga bagay din kasi talagang kailangan mong gawin pag gumagamit ka nito. So, I've been using this for 2 years.
almost 2 years pala. Kasi nabili ko to October 2023 and katulad siya ng Action 4 na kailangan pa niya ng SD card talaga para magamit. Hindi siya tulad ng 5 Pro na meron ng internal storage. Pero yun nga, kailangan din kasi talaga kapag gumagamit ka nito is maingat ka dito sa gimbal kasi once na nasira yung gimbal na to, parang bumili ka na lang din talaga ng bago kapag pinaayos mo. And medyo maliit yung screen. And okay naman siya kasi kahit medyo maliit yung screen, talagang madali lang siya i-touch. Ang problema ko lang dito is kaya nga, kapag mag-iingat, dadalhin ko to. Lagi talaga akong nagdadala nitong case na to. Kasi once na nilagay ko lang to sa bag, for sure masisira ang gimbal niya. And also, ano siya, hindi siya nakakapag-shot ng vertical. Actually, pwede siyang i-shot ng vertical pero kailangan nakaganon ka. So, parang very hassle kasi hindi mo naman pwedeng kailangan ganyan lang ang paghawak mo, diba? Pero ayun nga. Tapos, ano pa, kailangan pa siyang may ganito para mag-transfer to phone kasi wala siyang Bluetooth or wala siyang connection na pwedeng makapag-transfer. And then, isa pa sa dahilan ko is hindi ko siya pwedeng magamit pag adventure vlog. Kasi syempre pag magalaw, nakakatakot yung gimbal, diba? Lalo na pag siguro ang lakas ng hangin. Never ko pa siyang trinay mag-shot kapag sobrang lakas ng hangin or pag nag-adventure, ganyan. Pero ayun nga. And then, ang usage time lang niya is halos sa 2 hours lang. So, kapag continuous, yung paggamit is madali talaga siyang malobat. And madali siyang uminit. Mahal, parang timang. Ayun, kaya ako naglipat ng action cam is sobrang dami kong nakikitang mga videos sa TikTok, sa feed ko na ang ganda din talaga ng kuha sa mga action cam, especially kapag outside. And instead of upgrading sa Osmo Pocket 3, which is ang dami ko rin kasi talagang nakikita na reviews sa Osmo Pocket 3 na ang daming malfunction or ang dami ding madaling nasira na ano kasi mas fragile din siya kaysa sa Osmo Pocket 2. So parang hindi ko na rin talaga kinonsider na bumili nun or mag-upgrade into Pocket 3. Plus, ang pricey pa niya. And isa din sa dahilan is since sobrang mahal niya, hindi ko din makukuha yung creator combo niya, which is feeling ko parang hindi ko ma-experience ng maganda yung ano kasi hindi siya complete sa accessories, ganyan. Katulad nito, ito kasi binili ko to standard combo lang. So parang ito lang yung nagagamit ko na hindi ko masabi, pero hindi ko magamit siya, hindi ko ma-maximize yung paggamit sa kanya kasi feeling ko may kulang din talaga na accessory sa kanya. So, kaya mas pinili ko din talaga na mag-action cam na lang, which is mas less yung price niya kaysa sa Pocket 3. So, dumako naman tayo sa Action 4. Ayan. Sobrang nai-love na naman ako. Actually, simula nang binili ko to, hindi ko na to binitawan. So, ito kung binili ko is 22,000. Pero, adventure combo na siya. So, bakit nga ba ito yung binili ko? Kasi, nakikita ko talaga yung specs niya and yung tawag ito? Yung results ng mga videos and photos niya sa TikTok feed ko. And masasabi ko talagang, parang feeling ko ito talaga yung best camera for me. Kasi, sobrang compact niya. Alam niyo kapag tawag ito, nag-video ako or nagtitingin-tingin, para lang siyang maliit na cellphone sa akin. And sobrang daling dalhin. As magnetic pa yung case niya, which is this one, tsaka dito. So, parang kung sa mga metal is pwede mo siyang ikabit talaga kahit wala ng tripod or anything. Ito kasi, adventure combo na yung binili ko. So, meron na siyang case. Ito case. Ito yung case niya. Meron na siyang case, extension rod. Meron na rin siyang 3 battery. And yung battery na yun is may charging case din. So, syempre, hindi na talaga ako malulobatan ng camera. Unlike sa Osmo Pocket 2 na talagang charge talaga siya, wala siyang battery. So, yun din talaga yung pinakagusto ko sa kanya. Plus, pwede pa siyang ilublob sa tubig. Ayun. Pwede siya sa mga underwater scenery. Like that. Syempre, kahit di tayo marunong lumangoy, maganda din naman magkaroon ng camera na talagang pwede sa mga tubig-tubig. Kasi, syempre, alam niyo naman, Osmo Pocket 2, sobrang sensitive mga Pocket series. Sobrang sensitive nila. Kaya parang, ito maganda yung quality na
nabibigay niya is ang hirap din kasi talagang mag-risk. Syempre, sayang naman yung mga view, sayang din naman yung mga gusto mong videohan. Ayun, bakit nga ba ito yung pinili ko Action 4 instead of Action 5? Kasi ang nakikita ko is, though maganda naman talaga yung Action 5 Pro, pero ang para sa akin kasi parang ang pinagkaiba niya is yung low light sa ano, mas bright kasi yung color ng Action 5, especially sa night mode. So parang yun na yung plus nila. Then ang screen din kasi ng Action 5 is parang full na siya. Unlike dito na may black pa dito. Ayan. Unlike dito na may black pa dito. Yung Action 5 Pro is full na and OLED na yung display niya. So maganda siya talaga. Pero ayun nga, mas mabibili ko kasi to ng naka-adventure combo instead dun sa Action 5 Pro kasi medyo pricey nga siya sa akin. And then sa tingin ko naman kasi parang sobrang liit lang din ang difference nila. Tapos nakita ko na rin yung ibang reviews, mas nagugustuhan ko yung detailed ng result ng mga videos ng Action 4 instead of Action 5 Pro. Kaya dito ako nag-base. Kaya ito yung talagang pinag-isipan kong bilhin. So I've been using this for 2 to 3 days already. And sobrang happy ko kasi talagang papakita ko sa inyo yung mga sample ng videos. Tignan mo, para lang ako nagsa-cellphone. Ito yung video. Ito yung picture. Ilalagay ko na lang. May picture din ako dito. Tapos may mga videos din. Ilalagay ko din yung videos kung gaano ka-detailed yung tsura ng ulap talaga. Ang ganda talaga ng langit kanina. And ayun, i-insert ko na lang dito sa video na to yung mga clips na kinuhanan ko using this DJI Action 4. Ang ganda talaga, parang ano talaga siya, pang rides. Sobrang stabilize niya. Yung tipong kahit ang galaw ng lugar mo. Diba? Tayo na. So that's it for today, and I hope na kahit papaano hindi ka na boring sa vlog ko, and hopefully soon magtuloy-tuloy na tong pag-vlog ko, kasi naman parang mag-vlog kung di naman nalabas ng bahay, guys. Pero ayun nga, wish ko sana talaga magtuloy-tuloy yung mga vlog or madagdagan yung mga mga videos ko dito here sa YouTube. And if you are thinking of buying this Action 4, wag ka lang mag-isip, bilhin mo na kasi binubudol na kita, promise. So that's it for today, and don't forget to like, subscribe, and share my video. See you in my next vlog.